Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at meron tayong tatalakayin about sa tinatawag na solar eclipse. Ayan. At tatalakayin ko ngayon at bago kasi ipagpaumanhin niyo po ako at ngayon lang po ako nakapag-post ulit ng video sapagkat busy po ako ng mga nakarang araw at marami po akong ginagawa. Ayan, busy ako sa pagsusulat, ayan, sa mga pag-aaral ko sa lihim na karunungan sa panggagamot at pinag-aaralan ko ngayon mga kapatid ang mga herbal medicine. Yan ang mga sinaunang mga ninuno natin. Ayan ang pinag-aaralan ko ngayon, mga herbal medicine pamamagitan ng mga halamang gamot. Yan ang aking pinag-aaralan sa mga sakit at mga karamdaman sa pisikal na kayang gamutin ng mga halaman. Halamang gamot. Ayan, at bago pa ako magsimula ay binabati ko po ng magandang araw, tanghali, hapon at gabi saan man kayo sulok naroon. Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-ingat po tayo palagi saan man kayo naroon sa trabaho at sa inyong pupuntahan. Ayan po. At narito na ako at ating ibabahagi sa inyo kung ano ang tinatawag na solar eclipse at ang aking tatalakayin kung ano ang mga paniniwala ng mga matanda sa solar eclipse. Yan mga kapatid, at ating tatalakayin ngayon. Ito na mga kapatid ang tamang sagot. Ang sagot mga kapatid, maraming iba't ibang paniniwala ang mga matatanda at mga sinaunang tao sa buong mundo tungkol sa solar eclipse mga kapatid. Ang mga ito ay nakalista sa explanation. Ayan. Narito ang aking ipapaliwanag. Ang solar eclipse ay isang astronomical phenomena o pangyayari kung saan ang magkakalinya o magkaka-align ang mundo, ang Earth, buwan, moon at ang sun o ang tinatawag na araw. Ayan. Pumapagitna ang buwan sa pagitan ng araw at ng mundo. Dahil dito mapapansin ang anino ng buwan sa mundo. Yan. Kaya kapag may solar eclipse na mapapansin natin na mistulang kulay itim o madilim ang araw. Ayan po ang tinatawag na solar eclipse mga kapatid. Yan. Maraming pamahiin o paniniwala ang mga matatanda at sinaunang tao tungkol sa buong mundo, tungkol sa solar eclipse. Ang mga ito ay ang mga sumusunod na mga pamahiin ng mga matatanda. Ayan. Bawal lumabas ang mga buntis tuwing solar eclipse. Pinaniniwalaan nilang makakaapekto ang enerhiya mula sa eclipse ang sa batang sinapupunan. Pamahiin mula sa kanluran o Mexico at Latin America. Yan. Pinaniniwalaan din na tuwing solar eclipse, kinakain daw ng dragon ang araw. Kaya't kailangan magpaputok ng fireworks at kalimbangin ang gong upang mapaalis ang dragon. Yan ang mga pamahiin ng mga taga-China. Yan. Magkakaroon daw ng mga sakuna kagaya ng matinding bagyo, pagbaha at pagguho ng lupa tuwing solar eclipse. Yan naman ang pamahiin mula sa India. Bawat tumitingin sa solar eclipse ng direkta sapagkat ito ay nakabubulag. Ayan ang mga sinasabi ng mga nakatatanda. Yan. Para sa dagdag kaalaman tungkol sa solar eclipse, yan po ang mga mga kapatid, yung mga paniniwala o mga pamahiin ng ating mga matatanda sa solar eclipse. Naway may matutunan kayo sa aking aral na ito ngayong gabi. At ngayon po ay
araw ng Abril 8. Ayan, at naisipan kong mag-vlog o magtalakay ng aking ibinahagi na topic sa inyo. At naway kung magustuhan man ninyo ang aking topic na ito, ay paki-share na lang po at paki-subscribe ang aking YouTube channel at paki-follow na lang ang aking FB page. Ayan. Hanggang dito na lamang po at God bless us all.